So number 1, yun. Let's say we have 400 na square root. Square root of 400, then x raised to 4. So ganun pa rin yung gagawin guys. Kung marunong ka na mag times na ito ng basic, siyempre kung alam mo yung 400, square root ng 400, ano may sagot? Then ano may square root ng x raised to 4? Kung baka ito ang ginagawa natin kahapon, ganun yung gagawin. So basic dito magiging square root ng 400, perfect square kasi yung 400, that is 20 times 20. So pwede natin ilabas yun, magiging 20 to. Then yung x raised to 4 guys, i-divide mo lang yung i-divide mo lang yung i-divide mo lang yung index tawag dito isa nakalagay dito visible. Kung lang nakalagay na number, sabihin ko i-divide mo lang yung exponent na sa loob. Sabihin yung 4 divide mo by 2, that is magiging 2 pa. Then yung variable mo, that is x, sabi mo may 2 doon na matitira, lagay mo dito yung 2. Pwedeng ganyan. Or kung gusto mo, kasi yung x squared times x squared, may yung x raised to 4. Pwede naman ganun. Depende kung paano mo yung sinasolve, pero pwedeng ganyan. So next, number 2. Number 2. Ay, tuminta. Ayos mo ako pagpalay din. So number 2. So let's say meron tayong square root of 4 y squared. So ganun pa rin yung gagawin. Actually kahit i-mental mo to, kaya na to eh. Kasi nga basic lang. So yung perfect square yung 4 natin. So pwede may ilabas. Tapos magiging to siya. Then yung y, yung exponent nito is 2. Divide mo sa index na 2. So 2 divide 2, magiging 1. So ibig sabihin yung variable y mo, may 1 pa siya na exponent. So magiging 2y na lang siya. Ganun siya ginagawa. So number 3. So let's say meron tayong square root of 49p. So kapag ganito naman, ganun pa rin gagawin mo. Kung marunong ka ng mga perfect square, hindi ka mahirapan sa ganito. So pag pa-simplify, so basically yung 49 perfect square to, so pwede mailabas as 7. So magiging 7. Then yung p kasi, hindi mo naman pwede siya malabas kasi 1 lang exponent na ito. Well, ito 2 yung index. So yung kung meron tong hindi mo siya malabas, hindi nasa loob pa rin siya ng radical sign. So magiging 7 square root of p. Ganyan siya ginagawa. Then let's say number 4. So let's say meron tayong 144 p squared, then q raised to 6, then raised to 1 half. So kapag ganito naman guys yung given, same pa rin naman siya ng square root kasi yung denominator mo dito guys 2. Ibig sabihin sa rational exponent, kung ano yung denominator nun, yun yung mag-serve as index. Pero kung naalala kung paano ginagawa yung gantong format, sabihin minumultiply lang natin sa exponent na ito, diba? Pero sige, gagawin natin siyang square root kasi nga naka-radical tayo. So ibig sabihin nire-write natin to square root ng 144, then yung p squared, then yung q raised to 6. So ibig sabihin mas madali mo na siya masisimplify. So in this case, ibig sabihin ano ba yung square root ng 144? Diba perfect square ng 144? So magiging 12. Then yung 2, divide mo by 2, may matitira pang 1. So magiging p yun. Then yung 6 divided by 2, that is 3. So magkakaroon ka ng q cube. So ito yung magiging answer natin. Ganun siya ginagawa. Gets? So yun. Next tayo, number 5. So number 5, let's say meron tayong ano to ginagawa? Ito na lang. 9, then square root of 3 m squared plus square root of 7. So kapag ganito naman yung given guys, so dapat may idea ka kung how to add, subtract radicals, di ba? So kung di alam, edi may bids tayo sa YT guys.
Pero syempre kung kaya natin tutuloy natin. So remember guys, yung 9 natin nasa labas na yan. So kakopy na lang natin yan. Then square kasi to guys. So yun yung 3, hindi naman siya perfect square, hindi mo siya malalabas. Pero yung m squared pwede. So yung 2 divided by 2 magiging 1. So ibig sabihin may ilalabas ka na m na raised to 1. Then sabi natin yung 3 nasa loob pa rin siya ng radical sign. Plus, alam naman natin na ang 27 hindi siya perfect square. Pero pwede nating hanapin yung perfect square niya. So pwede natin to kasi ilagay as square root ng 9 times 3. So yung 9 times 3 guys, that is 27. So pwede mo na ilabas yung 9. So magkaroon ka ng 9m square root of 3 plus yung 9 perfect square siya, wherein pwede natin ilabas, sabi nga natin gagawin natin siyang 3. Then yung 3 naman hindi siya perfect square. So magkakaroon tayo ng square root of 3 pa rin dito. Ngayon sa pag-add, subtract ng radicals, kailangan parehas yung radicand as well as yung index. So parehas siya sa polynomials na you can combine terms that are similar if the variables and exponents are the same. So in this case, we can combine the terms. So sa pag-combine naman guys, dahil plus to, ibig sabihin i-add natin yung 9m plus 3. So anong magiging sagot? Ay, thank you Sir Jomer. So factor out lang, di ba? Hindi siya magiging 12m guys. Tingnan, may variable kasi to, di ba? Sabi sa'yo magiging 9m. Kung magpa-factor mo lang. Hindi siya magiging 12. Di ba? So, di ba pag nagko-combine tayo ng terms, dapat similar. Like, eto kasi may variable, so hindi mo siya pwede i-plus dito kasi hindi naman wala naman tong variable. Anyways. So, let's say meron tayong number 6. So, meron tayong 3 square root ab squared minus b square root of a. So, kapag ganito naman yung given, so, ganun pa rin yung gagawin. So, meron tayong 3 dito, lalabas na, sa labas na siya, so okay na yan. So, tandaan po kapag naka-square root, sabihin, yung index natin is 2. So, itong a natin, hindi naman siya naka-squared. So, sabihin, sa loob pa rin siya ng radical. Pero yung b squared natin, pwede natin ilabas. Kasi yung index niya 2. So, yung 2 divide 2, that is magiging 1. So, magkakaroon tayo dito ng b. Then sa loob ng square root ng a natin. Then minus guys yung b square root of a. So ito pag kinonbine natin, pwede ba sila? So actually pwede ito i-combine guys kasi pareha sila ng radicand, which is pareha sila a. Then yung index nila parehas 2 or square root, diba? So anong kakalabasan pag pag sinubtract natin yung 3b square root of a minus b square root of a. So basically kung marunong ka ng polynomials, ito lang kailangan may subtract. Yung 3b minus b. Pwede sila i-combine kasi pareha sila ng variable. Then remember yung variable natin dito, meron tong invisible na 1. So magkakaroon ka ng 3 minus 1, that is 2. Then copy mo lang yung variable b. Then meron tayong square root of a. Yung kakalabasan niya. Gets? So number 7. So let's say meron naman tayong 4 square root of 2n over square root of 16 and raised to 4. So pag ganda naman yung given, same process pa rin. Kanina lakas na nga. So ito guys, okay na to sa taas natin kasi nakasimplify na yung taas natin, yung numerator natin. Copy lang natin. Pero itong 16 pwede natin ilabas kasi perfect square siya. So alam naman natin ang 16, that is 4 times 4. So ilalabas natin yung 4 dito. Then yung n raised to 4 guys. So 4 yung index, exponent na ito, divided by sa 2. Magkakaroon tayo doon ng 2. So ibig maglalabas pa tayo na n squared. So ngayon yung pwede lang natin i-divide guys, etong nasa labas. Pero ito hindi natin yung gagalawin na.
So, big sabihin, magiging final answer natin dito guys. Yung 4 divide 4 magiging 1. So, magkakaroon tayo sa numerator ng square root of 2n. Then, over yung n squared natin. So, hindi mo ito pwede cancel. Kasi nasa loob ito ng radical. Ng radical sign. Ayun. That's correct. So, next tayo. Number 8. So, sa number 8, let's say meron naman tayong square root ng 225 x cube over 49 x. So basically guys, kung kaya mo siya simplify ko mo na. Pero kung marunong ka kasi ng mga perfect squares, hindi ka mahirapan sa ganito. So you can master those like yung 1 times 1 that is 1, 2 times 2 that is 4, yung 1 4 that's perfect square. Basta nagmumultiply ka ng same number, yung magiging product nun is a perfect square. So which means, eto guys, pwede natin i-rewrite as square root of 225 x cube over square root of 49 x. Kumbaga, pinag-iwalay lang natin yung radical. So, kung alam mo yung square root ng 225, that is 15, pwede mo ilabas yun. Or 15 times 15, that is 225. So, magiging 15 na lang dito sa labas. Then, yung 3, divide natin by 2 sa index. So, may makukuha tayong isa, diba? So, ilalabas natin yung isang x. Pero, meron pa daw matitira sa loob ng radical na isa pang x. So, magkakaroon pa tayo doon ng square root of x. Kumbaga, yung line, yung squared line nilabas natin. So, meron naman tayo sa denominator, yung 49. Pwede siyang maging 7 kasi perfect square yung 49. Then, meron tayong square root of x pa sa loob. So, actually guys, kapag parehas naman to ng radicand, tapos ng radical sign, tapos ng radicand, parehas sila sa numerator at sa denominator, you can just cancel that. Or kung ayaw mo, mag-rationalize, pwede rin. Pero pag parehas na to kasi pwede na ni-cancel eh. So, big sabihin, yung matitira na lang dito is 15x over 7. Pero sabi ko nga, pwede mo siya i-rationalize kung topic mo. Pero dahil parehas naman, pwede yung cancel. Next tayo, number 9. So, number 9, let's say meron tayong 3 square root of 44z then plus square root of 99z. So, pag ganito naman yung given, ganun pa rin yung gagawin mo. So, hanapin mo yung perfect square na ito. Kung meron, then, labas mo yun. So, kung alam mo naman yung 44, pwede mo siya i-rewrite as square root of 4 times 11. Then, meron pa tayo dong z. Pwede mo yung gawin ganyan. Then, yung sa 99 naman, that is square root of 9 times 11 times yung z natin. So, ibig sabihin, pag minultiply natin itong tatlo, ito yung kakalabasan na sa loob. Ito ring tatlo, pag minultiply mo, ito yung kakalabasan. So, remember, yung 4 is a perfect square. So, pwede natin nilabas. So, pag nilabas natin yung guys sa loob ng radicand, yung number, pag kinuha natin yung square root niya, minumultiply natin yun sa number na nasa labas. So, ibig sabihin, yung 4 is a perfect square. Nilabas natin, multiply natin siya sa 3. Then, itong 11, tsaka c naman, hindi naman sila perfect square. So, nasa loob pa rin sila ng radical sign. So, magiging 11c. Then, yung plus natin. So, yung 9 is a perfect square. Alam na natin yan. So, magkakaroon tayo doon ng 3 sa labas. Then, square root yung 11 times z, which is 11z. So, times natin tong 3 times 2 kasi pwede. So, magiging 6 to. Then, square root of 11z plus yung 3 square root of 11c. So, sabi nga natin, we can only combine radicals kapag parehas ng radicand as well as index. So, parehas sila radicand, that is 11z. Then, yung index nila parehas. So, we can combine these terms. So, bali yung i-add lang natin yung coefficients o yung number na nasa labas. So, yung 6, dahil plus to, i-add natin siya sa 3. So, yung 6 plus 3 magiging 9. Then, kakapin na lang natin yung 11. Sina-square natin. So, bali ganun lang yung ginagawa. So, number 10, pwede pa may space pa. So, let's say meron naman tayong number 10. That is square root of 50.
then y raised to 8. So kapag ganito naman yung given, ganun pa rin gagawin. So hanapin mo yung perfect square. Kung may mahanap ka, kung marunong ka na, hindi gawin mo. Pero ito kasing 50 guys, we can rewrite this as 25 times 2. Then meron tayong y raised to 8. So pares lang ng dalawa. So ngayon alam natin na ang 25, that is a perfect square, which is 5 pag nilabas. So magiging 5 siya dito. Then yung y raised, yung 2 natin kasi hindi naman siya perfect square, so nasa loob pa rin yun. Pero yung y raised to 8 natin guys, di-divide lang natin yung 8 sa index natin na 2. So yung 8 divide to magiging 4. Sabi sabihin magkakaroon tayo ng y raised to 4 dito. So walang matitira sa loob kasi sakto yon. Then yung square root natin, yung naiwan na 2. So ganun siya ginagawa. Gets yun. Then ano pa? So let's say number 11, kasya pa yata. So let's say meron tayong square root of 490, then bc squared. So ito naman guys, pwede rin simplify, like hanapin yung perfect square neto kung meron, pati neta. So ngayon alam naman natin na ang square root ng 49 times 10 is 49 times 10, that is 490. So magkakaroon tayo ng times b times c squared pa. So kahit wala nang tuldok yan dito, okay lang yan actually. Para nilagay na natin. So alam natin yung 49 is perfect square, that is 7. Lalabas natin yun. Pero yung 10 guys, hindi naman siya perfect square, so sa loob pa rin siya, pati yung b. Pero yung c squared pwede ilabas. So yung 2 divide 2 based sa index natin, magkakaroon tayo ng 1. So yung c natin lalabas natin. Doon yung mga natira sa loob, ilalagay mo rin. So yung 10 times b, that is 10b. So ibig sabihin magkakaroon ka ng 10b dito. So ito yung magiging sagot natin. Sundan.